Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan na inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Merry Christmas po. Pasko pa din, huwag tayong tumigil magbatian ng Merry Christmas. No? Tayong Pinoy, ang aga magdiwang ng Pasko, September. Kaya pagkatapos ng December 25, pakiramdam natin tapos na ang Pasko. Tama ba? Hindi, dapat ganun. Oo, ganun yung pakiramdam natin, pero hindi pa tapos ang Pasko. Nagsimula pa lang nung December 25. Kaya panahon pa ng Pasko, magbatian pa ng Merry Christmas. Ano po? At ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagpapakita ng Diyos na tinatawag nating Epiphany. Sabihin nyo nga po, Epiphany. Sa Ingles, ibig sabihin, manifestation. O sa Tagalog, pagpapakita. Narinig natin ang kwento kung paano inutusan ni
Haring Herodes ang tatlong mago o wise men o mga astrologo para hanapin ang pantas na nagtuturo kung saan matatagpuan ang isinilang na Mesiyas. Kaya nga, ang pagdiriwang na ito ay hindi tungkol sa tatlong hari o tatlong mago o wise men. Di ba? Ang batian ng mga tao ngayon, Happy Three Kings. Di ba? Well, sige na nga, pero hindi yun eh. Hindi Three Kings ang pinagdiriwang natin. Kaya sabi ko kanina, Merry Christmas. Si Kristo pa din. Pasko pa din. Dahil ito ay pagdiriwang ng pagpapakita ng Diyos sa tao. Yun ang Pasko. Yung merong Diyos ang tao. Si Jesus, alam nyo ba, isinilang noong panahon, noong mga tao ay naghahanap ng Mesiyas, na nangangailangan sila ng tagapagligtas. Yun yung panahon na yun. Panahon noon nung naghahanap ng tagapagligtas. At alam nyo, kahit naman ngayon, sa nangyayari sa ating paligid, anong hinahanap natin? Tagapagligtas pa rin. Pero hinahanap ng mga tao, tanggol. Si tanggol, tagapagtanggol, ay hindi lang yun. Ito, tagapagligtas. Diba? Noong panahon na yon, naghahanap ang tao ng Mesiyas. At isinilang si Jesus noong panahong ganon ang mga tao. Pero, hindi naging madali ang pagtanggap ng tao kay Jesus. Lalo na sa usaping pagiging Mesiyas. Tanong mo ang tao, naghahanap ng Mesiyas, nung may Mesiyas, ayaw namang maniwala. Itong mga to talaga, di ba? Kaya nga, magandang suriin natin, pagnilayan natin yung tatlong karakter ng kwento kung saan makikita natin ang ating sarili sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Tatlong karakter. Una, si Haring Herodes. Sabihin nyo nga po, si Haring Herodes ay tinaguriang magaling na hari dahil sinubukan niyang pamunuan ang mga Romano kung saan naging tapat siya sa pagpapasinaya ng buwis ng mga tao. Yan, ganyan dapat ang hari. Magaling humawak ng buwis. Pinapasinaya para gamitin ng tao. Yung mga hari natin, no? Ang gagaling humawak ng buwis. Sa galing, binulsa na. No? Akala mo, kanila. No? Hindi ganyan. No? Dapat ganyan ang hari. Magaling, magpasinaya ng buwis. At sabi pa, itong si Haring Herodes, sinubukan niyang maging relihiyoso. Yan ang magandang na hari, magaling na hari. No? Nakilahok siya sa mga relihiyosong gawain, gaya ng pagpapatayo ng templo. Yan, ganyan ang hari. Magaling at mabuti. Diba? Merong sense of religiousness. No? Meron ganon, diba? Yung merong pagkarelihiyoso. Pero, ang hindi maganda sa kanya ay hindi niya tanggap ang Mesiyas na paparating. Sino nga ba ang makakatanggap sa isang taong higit sa'yo? Sino nga ba ang magiging magiliw sa isang taong mas magaling sa'yo? Di ba? Siya yung pinakamagaling eh. Pero tingnan mo nga naman, kahit anong galing o buti ng tao, kapag nahaluan ng kasamaan, nasisira ang lahat. Ayaw niyang may pumalit sa kanya. Ayaw niyang may mas magaling sa kanya. Ayaw niyang mas may higit sa kanya. Kaya anong ginawa? Pinahanap ang sanggol
Anong gagawin? Para patayin. Kahit anong galing ng tao, kapag nabahiran ng planong masama, masisira. Yan si Haring Herodes. Yung pangalawang karakter naman, ang mga punong saserdote at eskriba. Sabihin nyo nga po, sila naman yung mga nakakaalam kung saan isinilang ang Mesiyas. Nakakaalam pero wala silang pakialam. Ang galing, no? Alam nila kung saan. Sila nga yung nakapagturo eh. Sila nga yung nagsabi ng propesiya paano at saan matatagpuan ang Mesiyas. Pero wala silang pakialam. Bakit? Di sana sila yung naghanap. Di sana sila yung pumunta. Hello? Diba? Dapat ikaw alam mo. Di gawin mo. Parang Pinoy lang yan eh. Pagkwentuhan, ang daming alam. No, dapat ganito, ganyan. Oo, galing. Pero, hindi naman ginagawa. Meron ba kayong kilalang ganong kaibigan? Yung bida-bida sa sa kwentuhan, pag nagkita kayo, ang galing. Alam lahat. Pero, di mo naman makita sa buhay. Yan ang mga punong saserdote at eskriba. Alam nila kung saan sinilang ang Mesiyas, pero walang pakialam. Dahil abala sila sa gawain sa templo at sa pang-araw-araw na buhay. Sila yung mga dedma, kumbaga. Walang pakialam. NR, no reaction. Punong saserdote at eskriba. Pangatlo, ang mga mago, magi, o ang mga pantas. Sabihin nyo nga po. Yan. Sila yung tinatawag na wise men. Hindi ba? Wise, pero alam nilang gamitin ang kanilang talino. Hindi pumasok sa kanilang ulo ang kanilang galing. Sa halip, ginamit nila ito para makita si Kristo. May mga ganyan. Magagaling naman, matatalino naman, pero sa sobrang talino, walang Diyos. Pero itong mga mago na ito, kung tutuusin, matatalino. Astrologo, wise men, pero alam gamitin. Alam gamitin dahil hinanap nila si Jesus. Yung talino nila, ginamit nila para makita ang Diyos. Sila yung mga tumingala sa langit noong hinahanap nila ang Diyos. Sila yung tumanggap kay Jesus at nag-alay kay Jesus ng mga handog. Ganyan ang wais. Alam kung sino ang lalapitan. Sila yung noong matagpuan si Jesus, nagbago ng landas, nagbago ng daan. Yan ang tatlong mago o ang mga pantas. Wais. Marami sa atin, wais lang. Pero hindi mo makita ang Diyos. Bakit? Kasi nang iisa ng tao. Ginagamit ang talino para makaisa sa tao. Wala talagang Diyos yung mga yan. No? Maraming ganyan, di ba? Anong iniisip? Iniisip paano makakapagnakaw. Iniisip, ang gagaling, di ba? Meron, no? Sabi, no? Yung bahay, no? Huhukayan ng 5 palapag pailalim. Anong gagawin? Imbaka ng pera. Wow, ang talino. Saan galing yung pera? Sa nakaw. Hindi maibangko di ba? Ang talino, maraming ganyan. Ginagamit ang talino hindi para makita ang Diyos. At maganda, makita ang tatlong karakter na ito sa ating mga sarili. Kung paano tayo
makarelate sa tao at makarelate sa Diyos. Ikaw ba'y may ugaling Haring Herodes, makapangyarihan, magaling, kaya minamaliit at kinakayan-kayanan lang ang Diyos sa buhay? Marunong, magaling, gumagawa ng mabuti, pero hindi nagsisimba. Ikaw ba yon? Ikaw ba yung Haring Herodes na minsan nakikita mong mas magaling pa sa Diyos? Tayo ang nasusunod sa gusto natin, kaya hindi na nagdadasal, hindi na nagtatanong sa Diyos kasi alam na natin, alam ang gagawin. Kaya nga, paulit-ulit ako, sa aking pagninilay ngayong bagong taon, magandang simulan. Sa lahat ng iyong gagawin, tanungin mo muna ang Diyos. Idasal mo muna sa Diyos. Kung may plano ka ngayong taon, idasal mo muna sa Diyos. Isangguni mo muna sa Diyos. Tanungin mo muna ang Diyos. Maring oo, magaling ka. Maring oo, alam mo kung anong gagawin. Pero iba kapag ang Diyos ang gumabay. Iba ang Diyos kapag gumabay. Hindi ka sisilawin. Ikaw ay ihahatid sa mabuti. O baka naman maaring meron kang ugali o meron tayong ugali na parang mga saserdote at eskriba. No? Yung dedma. Walang pakialam. Kahit maraming alam. No? Naniniwala sa Diyos pero hindi na nagsisimba dahil masyadong abala. Mas inuuna at mga nakatuon sa pang-araw-araw na buhay. Kaya hindi na makapagdasal. O baka naman sila yung nagpupunta lang sa simbahan pag may kaunting oras, pag may kailangan, kapag may sakit o nahihirapan. Pero sa regular na panahon, no reaction. Tataka nga ako dito sa lugar natin, pag naglilibot ako, mahirap naman ang buhay ng tao. Pero bakit hindi lahat nagsisimba? Hindi lahat nagdadasal. Nagtaka ba kayo? Hindi ba dapat kapag nahirapan na tayo, mas lalo pa tayong nagsisimba, mas lalo tayong may Diyos? Kaya nagtataka ako Kaya ang ganda-ganda na lang, sige, yung magprosesyon. Bakit? Tayo na lang. Yung Diyos na lang ang ilapit natin sa kanila. Kaya natutuwa na lang din ako kahit papano kapag dumaan ng prosesyon at nag-aantanda. No? Yung maalala na lang nila, kahit sa saglit, konting panahon na yon, naalala nilang may Diyos. Pero hindi dapat ganun Hindi ba? Marami rin ganyan. May ganyang ugali. Parang mga eskriba. Parang mga saserdote. O baka naman, tayo yung may ugaling pantas o mago. Yan, yung mga nandirito, baka ugali nyo to, yung mga taong ang tanging hangad ay matagpuan ang Diyos sa buhay. Yung mga taong nag-aalay ng regalo, nag-aalay para sa Diyos, yung mga taong naghahanap sa Diyos at nagdanais na makapiling ang Diyos. Sila yung mga taong marunong tumingala sa langit para humingi ng gabay, humingi ng liwanag dahil sila'y naghahanap sa Diyos. Yan yung mga tinatawag nating wais. Dahil sa Diyos lagi lumalapit. Sila yung noong natagpuan ang Diyos, nagbago ang landas. Mga kapatid, alin sa tatlong karakter ang meron tayong ugali? Siguro, kaunti na mga tatlong karakter na yon, meron tayong bahid. Pero ang paanyaya, maging katulad ng mga mago, maging wais, gamitin ang Diyos, hanapin ang Diyos, at pag natagpuan ng Diyos, magbago ng daan, magbago ng landas. Sa totoo lang, ang mga mago, sila yung nagbigay ng regalo sa Diyos. Pero ang hindi nila alam, sila ang naregaluhan ng Diyos.
dahil nagkaroon ng Diyos ang kanilang buhay. Ito dapat yung maging hatid natin sa tao. Maging regalo ng Diyos. Tayong naghanap ng Diyos at nakasumpong sa Diyos, maging regalo at maging Diyos sa ibang tao. Ito ang pagdiriwang ng pagpapakita ng Diyos sa mga tao. Amen. Amen.